Magandang araw mga bata, narito tayo ngayon sa Araling Panlipunan ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga sa iba't ibang pangkat ng tao sa lalawigan at rehiyon. Ikatlong markahan, Module 2. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang pagpapahalaga sa iba't ibang pangkat ng tao sa lalawigan at rehiyon. Pagsasanay. Tukuyin ang lungsod na inilalarawan sa bawat item. Pumili sa loob ng kahon at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang inyong mga pagpipilian. A. Sapatos. B. Inutak. C. Lungsod ng Maynila. D. Lungsod ng Quezon. E. Lungsod ng Pasay. F. Balot. Bilang isa, ang tinaguriang City of Stars. Bilang dalawa, ito ay isang uri ng kakanin na gawa sa malagkit na kanin na ipinagmamalaki ng bayan ng Pateros. Bilang tatlo, sa lungsod na ito matatagpuan ang isa sa pinakamalaking pook pasyalan o mall sa buong mundo. Bilang apat, ito ang kabisera ng bansa. Bilang lima, ito ang pangunahing produkto ng lungsod ng Marikina. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, D. Bilang dalawa, B. Bilang tatlo, E. Bilang apat, C. At bilang lima, A. Mahusay mga bata! Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Isulat ang M kung material na kultura at DM kung di material na kultura. Isulat ang sagot sa patlang. Bilang isa, bagong taon. Bilang dalawa, barot saya. Bilang tatlo, batas. Bilang apat, pagkain. Bilang lima, salita. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, DM. Bilang dalawa, M. Bilang tatlo, DM. Bilang apat, M. At bilang lima, DM. Magaling! Sa lahat ng rehiyon sa bansang Pilipinas, ang NCR ang may pinakamaliit na kalupaan, ngunit isa ito sa may pinakamalaking populasyon. Bakit? Ang NCR ay tinaguriang pambansang punong rehiyon. Ito ang sentro ng ating bansa kung kaya't marami ang pumupuntang mga tao na galing sa iba't ibang rehiyon.
Hindi na mabilang o matukoy ang eksaktong bilang ng mga taong nanggaling sa ibang rehiyon o pangkat. Halimbawa, Kapampangan, Ilocano, Pangasinense, Bicol, Cebuano, Hiligayon, at iba pa. Maging mga banyaga ay makikitang narito sa NCR. Lahat ng mga pangkat na nabanggit ay may sariling wika na ginagamit. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mayroong 87 ng wikang sinasalita sa ating bansa. Ito ay isang patunay na mayroong mga pagkakaiba ang mga pangkat ng Pilipino na naninirahan sa ating bansa. Ngunit may pagkakaiba man, may pagkakatulad din. Lahat tayo ay mula sa lahing kayumanggi. Lahat tayo ay Pilipino. Upang matugunan ang problema sa komunikasyon ng iba't ibang pangkat, nagtalaga si dating Pangulong Manuel L. Quezon ng isang wikang pambansa. Ito ang wikang Filipino na nakabatay sa Tagalog. Gamit ang pambansang wika, nagkaroon ng parehong wika ang mga pangkat at nagkaroon ng pagkakaintindihan at magandang komunikasyon. Ang bawat pangkat sa ating rehiyon ay may pagkakaiba. Iba sa wika, sa tradisyon, sa gawain, sa kaugalian at paniniwala. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba, maaari rin mamuhay ng payapa at may pagkakaisa sa pamamagitan ng pagrespeto at pagtanggap sa bawat isa. Upang mapalawig palalo ang inyong kaalaman, sagutan natin ang mga gawain. Gawain 1. Hanapin at guhitan sa puzzle ang mga sumusunod na pangkat: Cebuano, Ilonggo, Ilocano, Igorot, Waray. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Cebuano, Ilonggo, Ilocano, Igorot, at Waray. Gawain 2. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap. Mali naman kung hindi wasto. Bilang 1, respetuhin ang lahat ng pangkat o tao. Ikalawa, gamitin ang wikang Filipino upang magkaroon ng magandang komunikasyon ang bawat pangkat. Bilang 3,
Pagtawanan ang wika ng taong galing sa ibang rehiyon. Bilang 4, tanggapin ang pagkakaiba ng bawat isa. Bilang 5, huwag makihalubilo sa mga taong galing sa ibang rehiyon. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, tama. Bilang 2, tama. Bilang 3, mali. Bilang 4, tama. Bilang 5, mali. Mahusay! Buuin ang talata, piliin sa kahon ang sagot. Wika, pagtanggap, Filipino, pangkat, respeto. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang NCR ay isang rehiyon na binubuo ng iba't ibang pangkat ng tao. Bawat pangkat ay may sariling wika na ginagamit. Upang magkaroon ng maayos na komunikasyon, ginagamit na natin ang wikang Filipino. Ngunit sa kabila ng ating pagkakaiba, ang respeto at pagtanggap ang dapat nating pairalin upang makapamuhay ng sama-sama at payapa. Magaling! Pagpapahalaga. Dapat bang pairalin natin ang respeto sa kapwa? Bakit? Ano ang mga maaaring gawin upang may pakita ang pagrespeto at paggalang sa kapwa? Pagtataya. Piliin ang titik ng tamang sagot. Bilang 1, ito ang ating pambansang wika at ito ang wikang ginagamit ng mga nasa Metro Manila. A. Ilocano, B. Filipino, C. Ingles. Ikalawa, sino ang pangulo na nagtalaga ng ating pambansang wika? A. Manuel L. Quezon, B. Ferdinand C. Marcos, C. Corazon C. Aquino. Ikatlo, ayon sa Philippine Statistics Authority, ilang wika ang mayroon sa ating bansa? A. 88, B. 89, C. 87. Ika-4,
Ang Pilipino ay galing sa lahing blank. A. Kayumanggi. B. Mestizo. C. Hapon. Ikalima, anong kaugalian ang ating kailangan upang magkaroon ng magandang ugnayan sa ating kapwa? A. Magsungit sa lahat. B. May respeto sa bawat isa. C. Manghusga ng kapwa. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, B. Bilang dalawa, A. Bilang tatlo, C. Bilang apat, A. At bilang lima, B. Mahusay! Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!